Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw sa inyo. Kamusta po yung ating Eid holiday? Kamusta yung ating Ramadan holiday? Meron po sa ating mga naglakbay, nagpunta sa park, selfie ron, kumain. Yung iba sa atin nagbiyahe, pumunta sa tabing dagat. At yung iba naman sa atin umakyat ng bundok or nagpunta dun sa disyerto to relax, to move away dun sa daily routine ng ating pong pagtatrabaho as an OFW. Sa madaling sabi, to find rest. Napaisip lang po ako, no, sa oras na ito, no, na ang tao ay kailangan ng rest o kapahingahan, ang pagpapahinga. Ano po kaya yung, what kind of rest do we really need? Totoo po, no, napapagod tayo and we need rest. Even our Lord Jesus Christ, during His ministry on earth, ay nakatulog po siya. Nakaunan pa siya, no, dun sa likuran ng bangka. So, biblically, there is time to rest. In Genesis chapter 2, verse 2, the word of the Lord said, "And on the seventh day, God had finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all of His work that He had done." Even ang ating Creator, even our Father God, ay nagpahinga nung ikapitong araw. And on Exodus 20, sinasabi doon, 6 days you will labor, and on the seventh day you will not work, and you will make it holy for the Lord. Ito po yung Sabbath day na sinasabi sa Old Testament. So, rest is a gift from God. Even yung sinasabi nila na sabbatical year, in the 7th year, the land will rest, walang cultivation, walang pagtatanim, and let it be natural na sabihin yung planting doon o yung pamumunga ng mga plants. And it is God provisions para ipakita sa tao. So, there is a rest also in the farm, in the land. So, rest is a gift from God. Bakit po kaya natin kailangan yung rest? Why do we need rest? And kailan natin kailangan ang pagpapahinga? What to do in time of rest? Sa mga tao po, kailangan nila talaga yung kapahingahan na physical. Sa trabaho, they need a break, they need a nap, they need to be restored. Sa mga magulang na nag-aalaga ng mga bata, they need a rest. Yung iba naman, sabi nila, pagod na akong magmahal. Pagod na akong umintindi. Pagod na akong magpasensya. They need emotional rest. Yung iba, sabi nila, pagod na ako sa pag-aalala. Pagod na ako sa takot. I need emotional rest. Yung sa iba naman, kailangan kong magpahinga sa pag-iisip. Kung ikaw ay estudyante, no, sabi niya, pagod na ako mag-aral. I need mental rest. Pagod na ako magplano. At sa mga lingkod na katulad natin, minsan nababanggit natin, I need spiritual rest. Pagod na ako sa ministry, pagod na ako sa paglilingkod. Sinasasabi po natin to, why do we need rest? Ikaw kapatid, bakit kailangan mo yung kapahingahan? Kasi nga, meron kang ginagawa. Kasi nga, abala ka. Kasi nga, busy ka. Kasi napapagod ka physically.
dahil may limitasyon ang bawat lakas ng tao. Alam niyo po, yung pagpapahinga ay masasabi ko po na hindi ito kahinaan. Hindi rin ito sabihin natin na katamaran. Kung alam mo yung tamang purpose, bakit ka dapat magpahinga? Ano ba yung use nito sa atin that you need rest? Yan. Yung iba naman, pahinga ng pahinga, tulog ng tulog, kahit wala namang ginagawa o hindi napapagod. Ano? Okay? So, yun po yung sinasabi nating katamaran na, no? Hindi nagagawa yung dapat gawin. Ang katotohanan po, all of us here ay napapagod. Yung katawan natin, yung isip natin, yung damdamin natin. We need rest. Rest is a gift from God. Alam niyo po, sabi sa Matthew 11, sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, and I will give you rest. Kunin niyo yung aking pamatok and learn from me, and you will find rest of your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo po, sa Jewish culture, sa kanilang pagtatanim, yung pamatok ay ginagamit between the two colt o yung baka. Yung isa mahina, yung isa malakas. Kaya kung saan, if it's turned right, yung malakas, doon pumupunta yung mahina. If it go forward, natatangay niya yung mahina. It's partnership, katulad po ng sinasabi ng ating Panginoon. My yoke is easy and my burden is light. Kaya sabi ng Panginoon, kunin niyo yung aking pamatok and you will find rest. Bakit? Kasi siya yung tunay na nagdadala sa atin. At ito ay pagpapala para sa atin. Alam niyo po, merong advice ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. In Matthew chapter 6, He said sa kanyang mga lingkod, come away by yourself to a remote place and rest for a while. Sapagkat abala sila sa paglilingkod, halos hindi na sila makakain, ganyan. Kaya ang sabi ng Panginoon, take a rest sometime, at kailangan nyo to para kayo ay ma-restore, ma-recover ang inyong lakas. So God allow us to rest, to separate ourselves, pamisa-minsan to isolate ourselves, and to have time for God, to rest in the presence of God. Naalala nyo po nung si Elijah sa Old Testament, nung nanalangin siya, Panginoon, kunin mo na yung aking buhay kasi pagod na ako. Anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog siya, isang mahimbing, a sweet rest, a sweet sleep. At pagising niya, ay andun na yung kanyang pagkain, the bread and the meat, andun na sa kanyang harapan. God restore first his body strength, and then yung kanyang soul or spiritual strength. Sapagkat si Prophet Elijah, kailangan niya nung kalakasan because he's already exhausted, and dumating sa point na nandun na yung spirit of depression. Minsan nangyayari po sa atin yon bilang mga lingkod ng Panginoon. So, ang katotohanan po, the working servant of God experience body tiredness, yung kapaguran, kaya nangangailangan ng kapahingahan. Even mental tired, gano'n, emotionally tired, kasi dala-dala mo yung mga kabigatan ng iyong mga member o yung ibang mga kapatid na tinutulungan. But remember, as long as our soul has rest in God's presence, it will be strengthened. It will be
wall, it will be composed and strengthened. It will be stronger. Yung kapag tayo nakapag-rest sa Panginoon, it will go a long way. It will deeper our faith, and it will strengthen us spiritually. So rest is to stop for a while, to cease what we are doing, para just to refresh, to recover sa ating kalakasan, to restore sa ating physical strength and spiritual strength. At alam niyo po, the best rest is in God's presence. Kasama yung salita niya, kasama yung pananalangin. To pray, to refocus, para ma-restore yung ating pananampalataya. Nawa ang bawat sa atin ay gamitin ang pagpapahinga sa tamang purpose, to restore, to recover, to refocus our faith to God through prayer and His Word. So God bless everyone. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. And shalom in Christ. God bless you all.